Breaking news! Naku po, nagsalita na. Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayon sa social media matapos hindi na makaimik at nakinig na lamang ng ibuking ito ng mismong mataas na opisyal sa rehiyon ng Bicolandia. Yes mga kababayan, sa Bicol Region, hindi na nakaligtas pa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sinabi ni Kong na talaga namang tagos sa puso ni PBBM. Ito malupit mga kababayan dahil ibinuking din ni Kong ang mga resibo na dapat malaman ng mga taong bayan. Naku po, talaga namang kaabang-abang itong video na to. Kaya naman wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga mainit na balita sa araw na ito. Diyos Maraynal daw sa Induga Boss! Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaswerte po ng ating probinsya na mabisita tayo ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sir, maraming salamat po. Ramdam na ramdam po namin dito sa Camsor ang inyong pagmamahal sa aming probinsya at sa buong rehiyon ng Bicol. This is your third visit in Camsor, sir. Ang pagbisita nyo ng 3 beses sa aming magmula noong March 2023 hanggang ngayon araw po upang magbahagi ng iba't ibang mga development projects at ayuda ay siyang patunay na kaming mga taga-Camsur ay talagang kasama sa inyong pananaw sa pagkakaroon ng isang tunay na maunlad at mapayapang bagong Pilipinas. Kaya Mr. President, Sir, Diyos mabalos po. Alam niyo po ba mga tugang na on September 10, 1971, President Ferdinand Marcos Sr. signed the Code of Agrarian Reform of the Philippines into law, which established the Department of Agrarian Reform. And President Marcos Sr. then appointed Conrado F. Estrella as his Secretary of the Department of Agrarian Reform. Fast forward now, we have President Ferdinand Marcos Jr. and our Secretary Conrado Estrella III strongly committed in improving the lives and welfare of our farmers through concrete actions felt by everyone. Ngayong umaga po, ipapamahagi ng ating Pangulo ang mga CLOA sa may over 2,000 agrarian reform beneficiaries. Salamat po, Mr. President. On your 65th birthday, last September 22, 2022, you signed an executive order on the 1-year moratorium on the amortization of the agrarian reform beneficiaries, fulfilling your promise to ease the burden of our farmers. Salamat po, Mr. President. Our President has also signed Republic Act 11953 or the New Agrarian Emancipation Act that freed an estimated 600,000 farmers from the agrarian reform-related debts. Maraming salamat po, Mr. President. Today, our farmers receive hundreds of millions worth of farm machinery and equipment, plus the turnover of completed farm-to-market roads in Camsor. Maraming salamat po, Mr. President. Secretary Estrella, Secretary Kiko, and everybody here, maraming salamat po din sa inyong lahat dahil sa pagpursige nyo at dedikasyon nangyari po itong lahat. Kaya naman mga tugang, para mapakita natin ang ating pasasalamat at pagmamahal sa ating Pangulo, ipagpatuloy natin, ibigay sa Kanya ang ating malakas, walang dudang suporta sa Kanyang mga programa at hikain at sa Kanyang administrasyon. Mr. President, asahan po ninyo ang walang humpay na suporta sa amin dito sa Camsor at sa Rehiyon Bicolandia.
Kaya mga tugang, tumayo po tayong lahat muli, pumalakpak para ipakita, iparamdam sa ating Pangulo ang ating pagpasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Lakasan niyo po ang inyong palakpak. Mabuhay ang ating Pangulong BBM! Mabuhay ang Department of Agrarian Reform! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Diyos mabalos po sa Indogabos! Diyos mabalos po, Congressman El Rey! Ikinalulugod kong makasama ang ating mga kababayan sa Bicol upang ipagkaloob ng personal ang mga titulo ng lupa at iba pang tulong para mapaunlad ang inyong pamumuhay at ang ekonomiya ng inyong rehiyon. Huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin sa oras ng pangangailangan, lalong-lalo na kung ito ay makakatulong at makakabuti sa inyong mga kalagayan. Maasa akong patuloy tayo makakapagbigay ng lakas sa isa't isa na maisulong natin ang mas maunlad, maliwanag at masaganang bukas para sa bawat Pilipino. Ito po'y makakatulong ng gusto sa aking pamilya at mga apo kasi sa wakas natanggap ko ang titulo na aking minimiti pa noong 2002. Yan, na mabuti na ibigay ng ating Presidente Marcos. Salamat po sa lahat at ito po ay makakadagdag ng kita namin ng buong pamilya. Malaking tulong po ang makinaryang ito na binigay po ng DE-PhilMec hindi lang po sa pamilya ko kundi sa aming samahan na matagal po naming minitip. Kasi po pag walang makinarya, nadidelay po ang aming anihan at inaabot na po kami ng tag-ulan o malakas na bagyo na wala po kaming naaani. Dito po ay malaking tulong sa kabuhayan namin, hindi lang po sa pamilya, kundi po sa lahat ng magsasaka na aabutin ng serbisyo ng traktorang ito.